The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 19. The shock registered in his face as he saw the pictures of his long-missing older brother. Kuha ang mga iyon noong 12 taon ito. Iyon ang edad nito noong nagkalayo silang dalawa ng mga panahong ipapatay ang mga magulang nila. Ang ilang mga larawan ay noong nagtapos ito ng sekundarya at kolehiyo. Kasama nito sa isang kuhang larawan si Reyna at Don Ernesto, maging ang mga kinikilalang magulang ng kapatid. May isa pang larawan na half-naked ang lalaki kung saan na-exposed ang birthmark nito. God, this can't be. Ang kapatid niya na matagal na niyang pinapahanap ay walang iba kundi si Nathan. Marahas si Froy lang napatayo buhat sa pagkakaupo. Naihilamos ang mga palad sa sariling mukha. Matagal na niyang kilala ang kapatid at sa katunayan, napang-abot na ang kanilang mga kamao in a very nasty situation. Iiling-iling siyang naglakad sa loob ng opisina. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak sa katotohanang natuklasan niya. Indeed, it was really insane. Who'll have thought that Nathan could be his long-lost brother? In fact, he was right. When the first time they met, he reminded him of his brother Francis. Iyon pala, ito ang kapatid niya. But on the other hand, he refused to believe. Isa pa'y nangibabaw ang selos niya rito dahil malapit ito kay Reyna. The grating breath escaped from his chest once more. Nasa diwa ang malaking katanungan kung bakit kasama ng kapatid ang mag-ama. Higit itong matanda sa kanya kaya imposibleng hindi nito alam o matandaan ang mga nangyari. Hindi totoo. Hiyaw ng isip na Froilan. How could his brother be friends with a criminal like Don Ernesto? Hindi kaya nagkakamali lamang ng inupahan niyang detective. Pero nakakatiyak siyang ito ang Kuya Francis niya dahil sa birthmark sa kaliwang braso nito. Hindi kaya binilog ng Don Ernesto ang ulo ng kapatid niya? Showered him with his lies? Of course, his older brother was innocent and young at that time. Kaya madali lang para sa mga mayayaman na ipaikutin ang walang muwang ng kapatid. But what if Don Ernesto was innocent after all? What if his friend Renan was right na baka nagkakamali lamang siya that those bastards were done the killing by themselves? Out of frustration, rage and disappointment ay naibuntun niya ang galit sa mga nakalagay at nakapatong sa ibabaw ng desk. He gritted his teeth as he fisted his hands in furious. Hindi niya alam kung saan magagalit. Sa kapatid niya o sa sarili niya, knowing that he screwed up his older brother's girlfriend just fucking last night. He didn't just fuck her. He made love with Reyna. And he could still feel the urge of wanting her again in his bones. Oh, Reyna, what have done to you, my innocent flower? Tila whirlwind na mabilis sumagi sa diwa niya ang kalupitang sinapit ni Reyna sa mga kamay niya. Ang sama ng loob, galit at pagkumuhi na ibinuntun niya sa dalaga. Maging ang kagaspangang pagtrato niya kay Nathan, ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid. Bakit hindi man lang siya nito ipinahanap? Hindi man lang ba ito nag-aalala sa kalagayan niya? Kung kamusta na ba siya? Kung nasaan siya? O kung buhay pa ba siya? Bakit? Nanlisik ang mga matang napasuntok siya sa desk. Sari-saring mga tanong ngayon ang nagsusulputan sa kamalayan niya and he needs a fucking explanation. Mula sa papel na nagkalat ay pagalit niyang hinanap ang contact number ni Nathan at nang makita iyon, walang pasubaling tinawagan iyon pero nanlumo lamang siya dahil out of reach ang numero. He took a deep breath saka nagdial muli ng ibang numero. Ilang segundo lang ay sumagot ang nasa kabilang linya. Hello? Ang malambing na boses na kilalang kilala ng puso niya. Froilan closed his eyes as he was trying to control himself not to talk. Decide what he would say to her.
Hello? Are you still there po? Sino po sila? Of course. At typically magalang na si Reyna. His Reyna. What's with the possessiveness in his chest? Magsasalita pa sana ang babae pero kaagad na niyang pinutol ang linya pagkatapos ay nanlupaypay na napaupo sa swivel chair. Hinilot-hilot ang sariling sentido. Ang sunod ni Fräulein ginawa ay kinuha ang larawan ng babae kung saan ay katabi nito si Nathan. He can see the happiness in his eyes na hindi niya kailanman nasilayan mula nang dumating siya sa asyenda. Perhaps he was the reason of her misery. Pinagbabawalan niya itong dumalaw sa sariling ama, higit ang pagpapakita kay Nathan because he was fucking jealous over his brother. Nagwawala ang kalooban na lumabas siya ng pribadong opisina. Hindi pinansin ang paghabol. Nagtuloy-tuloy sa pasilyo papasok sa elevator. He drove his car as fast as he could until he ended up into his condo unit malapit sa Mall of Asia. Pagdating ni Fräulein roon ay nilugmok niya ang sarili sa alak. Nais niyang mabawasan ang sakit na nararamdaman niya kahit pansamantala lang. Pero kahit yata maubos niya ang laman ng fridge ay nasasaktan pa rin siya. Tumatak na sa isip ni Fräulein kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya ipinahanap ng kapatid. Idagdag pa ang namagitan sa kanila na Reyna sa nagdaang gabi. She was his brother's girlfriend. And hindi niya maituloy-tuloy ang nais tukuyin. Bagkos ay tumilapon sa sahig ang basag na bote ng alak nang itapon niya iyon. Nagpupuyos ang kalooban ni Fräulein sa magkahalong sama ng loob at sa galit para sa sarili. Naroroon sa parte ng pagkatao niya ang ayaw tanggapin ang katotohanang hindi niya pag-aari si Reyna. She was Nathan's girlfriend. Paulit-ulit na paalala niya sa sarili. But why did she give herself to him? Why did she let him? He misses the woman, her lips to his, and her sinfully but sexy moan that haunting him since he left the mansion. Whoa! What a mess, dude! It was Renan's voice. Mula sa pinto ng unit niya, ang mga mata ay nakatingin sa nagkalat na empty bottles at sa basag-basag na mga bote ng alak. Mukhang nagiging hobby mo ng ibuntun sa alak ang galit mo ah. Naglakad ito patungo sa fridge saka kumuha ng bote ng beer. Pagkatapos ay pasalampak itong naupo sa mahabang sofa na naroroon. Ba't nandito ka? Cheers. Sa halip tugon ni Renan. Get out, dude. I don't need you here. I doubt that. Boring uminom mag-isa. Nakakabaliw. Doon pa lamang ito sinulya pa ni Fräulein. Nag-away ba kayo ni Andrea? Tinungga mo nito ang laman ng bote saka nagsalita. Not really. I was talking about you. I know you did. Something bothering you? Paano mo na lamang nandito ako? Tag-iiba ni Fräulein ang usapan. Oh, that? Ngumisi ito. I have connection. Cut the bullshit. Alright, your secretary told me that you left from office. Napadaan ako dito so I check on you. Happy now? Hindi siya sumagot, sa halip ay muli itong nagbukas ng beer. Alam mo bang masama ang araw-araw na pag-inom ng alak? Yeah, tell that to your customers. Well, I did. Nakapaskil yan sa wall ng bar ko, and a bold and capital pa. Tumawa ito. Tama naman ito. Sinadya ng loko na magpaskil ng reminder sa mga customers that too much consuming alcohol are not good for their health. Knowing his friends, hindi ito aalis hanggat hindi siya nagsasalita. And there he has no choice but to tell him the truth except for what had happened between him and Reyna after he left his bar last night. That's insane, man. Sino mag-aakalang siyang nawawala mong kapatid? He commented after hearing him. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit malapit siya kay Don Ernesto, sa taong nagpapatay sa magulang namin. Sabi ni Fräulein
sa nagpupuyos na damdamin. There are always reason for that. It's either wala talagang kasalanan ng matandang iyon or your brother got an amnesia. Amnesia? Asik na balik tanong ni Fräulein. Yes, maaaring nabakok ang... No, he wasn't. Protestang putol niya sa sasabihin ng kaibigan. I saw him shot, pero hindi nabagok ang ulo niya. Idiniin niya ang huling katagang binitawan. Then probably the old man is innocent after all. Renan stated na tila nakakatiyak. Then who could be the fucking mastermind? Halos pasigaw na asik niya. I can't answer you that, dude. However, your brother could. Kagagaling lang ni Reyna sa ospital at doon na rin nanatili ng 2 araw pero hanggang ngayon ay wala pa ring malay ang kanyang papa. Tinapat na rin siya ng doktor na walang kasiguraduhan kung magkakamalay ang Don. Tila gusto nang isuko ng papa niya ang laban. He maybe wants to be with her mom already pero hindi pa pwede. Kailangan niya ng paliwanag ng papa niya at umaasa siyang mali ang mga binibintang ni Fräulein. Isa pa ito na lang ang natitirang pamilya niya sa mundo bukod sa tiyuhin at pinsan niyang nasa Estados Unidos na matagal na rin niyang hindi nakikita. It's been a week ago since the last time she saw him. Hindi man lang ito nagpaparamdam sa kanya. Ganun ba siya talaga ni Fräulein Kamuhian? After the night she shared with him, hindi pa umuwi ng mansyon ang lalaki. Sinubukan ni Reyna itong tawagan gamit ang telepono pero hindi niya ito makontakt. Nag-aalala na siya para rito. Higit sa lahat ay miss na niya ito. Nasaan na kaya ito ngayon? Bakit hindi pa ito bumabalik ng mansyon? Hindi na lang ba siya nito gustong makita? Paano ang pagpapalakad nito sa asyenda? Paano na siya? Nasasabik na si Reyna muli itong masilayan. Mas nanaisin pa niyang pagalitan o sitahin siya ni Fräulein araw-araw basta makita lamang ito ng kanyang mga mata. Gustuhin man ni Reynang itanggi ang katotohanang damdamin niya para kay Fräulein hindi niya iyon magawang iwaksi. Sa pakiwari niya ay lalong nahuhumaling ang puso niya sa binata. Sinubukan naman niyang pigilan pero sa huli ay hindi niya nagagawa. Ang atraksyon niya rito at ang namagitan sa kanila ay lalong nagpapabagabag sa dibdib niya. What if he couldn't love her na tiyak naman niyang hindi mangyayari? Siya lang itong nag-iisip na baka magawa rin siya nitong mahalin dahil nag-aalala ito sa kanya. Agad niyang iwinaksi si Fräulein sa kanyang isipan dahil bigla-bigla ang pag-iinit ng kanyang katawan na tila bagang nais niyang maulit muli ang pangyayaring iyon sa buhay niya. At nakakatiyak siyang kay Fräulein lamang niya gustong gawin ang kamunduhang ginawa niya sa nakalipas na linggo. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Bakit siya nagkaganito? For sure, it was just pure sex para sa lalaki and she could not fall for more. Patunay lang na hindi ito nagpapakita sa kanya pagkatapos ng gabing iyon. Kung minsan ay gusto na rin ng kastiguhin ng sarili dahil ilang beses niyang nahiling na sana'y magbunga ang sandaling iyon ng pagpapaubaya niya. It's not that she want him to marry her. Gusto lamang niyang magkaroon ng alaala sa nag-iisang lalaking may malaking parte sa puso niya bukod pa sa kanyang ama at kay Nathan bilang kababata niya. Nahiling niyang sana'y nandoon si Bia ang kanyang cousin. Di sana'y may nakausap siya at mapagsabihan ng mga hinaing ng puso. But her uncle won't allow Via to come for a visit. Malaki ang galit ng tito niya sa kanyang ama na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang dahilan. Nahihiya naman kasi siyang magsabi sa mga kasambahay ng mansyon. Ruby would too be willing to listen to her pero nakakahiya pa rin. Baka kung anong isipin nito. Wala naman siyang malapit na kaibigan na mapagsabihan. A friend from high school and college, maybe, but not so close to open up with them. She sighed in frustration habang nakatunghay sa ibaba mula sa balkonahe ng silid niya. She was waiting for Fräulein to come back home. Gabi-gabi siyang nakadungaw doon, hoping that he will be there at any time by now. But sadly, Fräulein has nowhere to be seen.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.